Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 7, 2026 at pangalawa na po natin to pero video po tayo ngayon. Hindi tayo magle-live stream. Pag-usapan po natin ngayon, mukhang nabuksan na, naaral na, maybe hindi pa lahat, ang mga records na naibigay ni Senator Lacson sa Ombudsman. May nakita sila. Okay? So tingnan natin kasi hindi ko pa po napanood yung buong news, pero meron na nakita na medyo maanumalyang proyekto dito sa Taguig City. So tignan po natin mga ka-clear Hindi natin alam kung makakalusot pa dito si Senator Alan, kung meron naman siyang ebidensya, di gamitin niya. Let us see mga ka-clear. Baluarte, 42 aabot umano sa 42 proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig ang natukoy na questionable. Kabilang umano rito ang pinaghihinalaang Ghost Slope Protection Project. 42 mga ka-clear. At unauthorized reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Ayon sa informant ng politiko, Ito sa kanila ba to? So hindi to umaandar yung tubig, stagnant. Dala na ng Philippine Reclamation Authority sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto. Sa mga ng Philippine Reclamation Authority, ayon sa informant ng politiko, naipadala na ng Philippine Reclamation Authorities meron pang tumitingin mga ka-clear, hindi lang ombudsman. Okay. sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan ding ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Okay, ibig sabihin, yung mga dokumento, hindi lang galing ito kay Senator Lacson. Okay? Pero, tingin ko, syempre, tinatapik ito ni Senator Lacson para kumpleto yung dokumento. At mukhang may nakita nga. Diba? May nakita sila at itong mga dokumento to ay ibibigay na rin sa Ombudsman. So, di natin alam, pati ang DPWH ay makikipagtulungan para kung meron talagang anomalya, ay kailangan na managot, no? Ang dapat na managot. Hindi pa rito kasama mga clear yung issue ng NBI patungkol doon sa 2019 SEA Games. Pero again mga clear, marami na ang lumalabas na issue tungkol dito sa Taguig City. Mga proyekto. Pero parang wala tayong nakita na sino mang kinatawan ng ganito, isang opisyal na ganito, na siya ang nag-deny ng patungkol sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig. Maliban kay Senator Alan Cayetano. Ba? So, tuloy, ako mga ka-clear, ang suspecha ko, mukhang may basihan. Yung sinasabi ni Senator Lacson, na walang pwedeng galawin dyan sa Taguig hanggat walang basbas ni Senator Alan Cayetano. Hindi kaya ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi magkasundo si Senator Alan, si Senator Pia hindi nila kasundo si GM Lino Cayetano. Kasi magkakampi talaga si Senator Pia saka si Senator Alan. Naiwan sa ere, naiwan sa hangin, floating. Itong kapatid nilang si GM Lino Cayetano. Maybe, kasi biglang nagpatakbo ng iba. 'Di ba? Hindi sila in good speaking terms. Baka naman nasisita ni dating mayor. Mayor po kasi dati si GM Baka nasita, hindi nagustuhan yung gawa. 'Di ba? Baka nakita niyang inaabuso yung pondo. Baka siya nagkasundo. Dahil hindi sila pareho ng prinsipyo.
So, pero dito mga ka-clear, mukhang mukhang kita na. Ulitin ko lang ng konti, Para tumano sa 42 proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig ang natukoy na questionable. Kabilang umano rito ang pinaghihinalaang Ghost Slope Protection Project at unauthorized reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Paano yun mga ka-clear? Kung ginagawa mong reclamation, ano mangyayari doon sa lake? Di ba? Ayon sa informant ng politiko, naipadala na ng Philippine Reclamation Authority sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan ding ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman para sa posibleng paghahain ng kaso. Hindi lang daw kriminal o administratibong pananagutan ang posibleng kaharapin ng mga sangkot. Pinag-aaralan din umano ng pamahalaan kung maaaring ma-forfeit pabor sa Estado ang mga lupang sumailalim sa reclamation ng walang pahintulot. Bakit nagkaroon ng unauthorized reclamation? Anong balak nila doon? Palakihin yung lupa tapos okay. Since ito lang yung pwede lawyer naman siya. 'Di ba kapag merong lupa, ito yan mga clear. Pag merong lupa, kaya lang kung unauthorized, 'di ba mahihirapan, 'di ba? Ito yan. Kung unauthorized, inisip ko lang. Meron kasi sa batas, mga clear, kapag nagkakaroon ng mga parang sa isang river, tapos nagkakaroon ng deposit ng lupa doon, parang unti-unti. Alam niyo naman yun, di ba? Yung parang unti-unti, nagkakaroon ng lupa, hanggang sa, yun nga, di ba? Minsan natutuyo na yung river. So, yung deposit niya naiipon, hanggang sa hindi na siya dinadala ng tubig, lupa na siya. So, mga ka-clear, kapag ganun yun, kapag ganun yun, at inoccupy mo yun, pag inoccupy mo yun, ang lupa na yun ay pwede mong patituluhan. Ganun yun. So, kaya kapag kayo, ituro ko lang pag kayo ay nagkaroon ng, let's say, malapit kayo sa mga river, tapos nagkakaroon ng soil deposit, di ba? Tapos lumaki siya. Ano pwede nyo nang i-occupy? I-occupy nyo yan. Tapos, pasukat nyo, tapos patituluhan nyo yan. Okay? So, yun po, it's one way of acquiring property. Okay, sandali lang. Pakita ko. Wait lang, Muna tayo dito. Pakita ko sa inyo. Wait para mas pakita ko sa inyo kung nagkaroon tayo ng ito. Pero hindi siya abrupt, kaya lang syempre ito mga reclamation to. So, kung unauthorized to, magiging questionable to. Kaya lang, alam mo naman, kung kaya naman paikutan yung batas, ito nga nagkakaroon di umano ng unauthorized reclamation, di kayang-kayang lusutan, di ba? Sige, ayan accretion. Natural, slow, and almost imperceptible deposit of soil by the water. Sige. Ayaw. Wait lang. Ito pala. Dito pala. Land formed by accretion is generally recognized to be owned by the owner of the bank or shoreline upon which the accretion occurs. Keep in mind, however, that accretion does not destroy an existing right-of-way, which is the legal right to travel along property owned by another person. If you've ever watched a river during a major storm or flood, you probably have seen a bit of avulsion. Avulsion is a sudden... Yan. Ito naman, mga avulsion naman, a sudden and perceptible change in the land brought about by water. So, hindi siya yung naiipon na sa mga gilid-gilid na lupa tapos lumaki. Okay? Ito, and perceptible change in the land brought about by water. Avulsion may result in the addition or removal of land from a bank or shore. Halimbawa, biglang lakas ng tubig. 'Di ba? Nagragas ang tubig.
Kasi parte ng lupa, biglang inagos, dinala doon. Nadala doon sa parte mo. Doon sumaksak yung parte ng lupa. Yan. Shoreline. Ha? Let's look at an example. Mm. Anne owns a parcel of land along a bank of a river, and a violent storm washes away Anne's bank and deposits much of the soil a mile downstream onto Tim's riverbank. The sudden and perceptible removal of Anne's soil onto Tim's riverbank is an incidence of avulsion. O, di ba? Yung parte niya, nadala ng tubig, napunta doon sa parte ng lupa niya. The law generally provides that soil removed by avulsion. Ay, putol. So ganun yun mga clear. Yun na nga. Okay to, no? So may drawing pa. Yun yung difference yan. Ito tingnan natin. Ganda pag-uralan to, no? Ay, wala na. Sige, okay. So yun lang mga clear. So, nawala lang tayo sa topic, ah. Okay. So, okay. Okay. So dito mga clear, di ba? So ano yung balak doon? Yun yung iniisip ko eh. Palabasin niya na avulsion, accretion, tapos o-occupy nila, tapos papatitulohan nila. Di ba? Di ba? Hindi natin alam, di ba? Ay, sorry. Application, maaring ma-forfeit pabor sa Estado. Kung maaring ma-forfeit pabor sa Estado ang mga lupang sumailalim sa reclamation. So, kapag nakita talagang illegal yung ginawa nyo, yung pinaghirapan nyo dyan, mapupunta sa Estado, ifo-forfeit ng walang pahintulot. Isa ang impormasyong ito sa sinasabing magpapatibay sa mga pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa umano'y higit 14 billion pesos na maanumalyang proyekto sa Taguig na pinondohan mula 2020 hanggang 2025. Oh? 2020? Panahon pa ni Congressman siya noon. 2019. So, napondohan na kasi siyempre, 2019 siya nahalal eh. So, 2020, magkakaroon na siya ng pondo. Siya yung speaker noon. Diba? Kasi kinuha niya yung unang term sharing nga. Tapos, mga ka-clear, no supposed to be, bibigyan niya na yung trono, yung corona, kay Lord Alan Velasco. Ayaw tanggalin ng corona. At that time, Congressman Alan Cayetano. Talaga ka. Pero mukha mas masahol ito. Pero anyway, ganoon din yun. Talagang ayaw niya ibigay agad kahit may usapan sila. So, yun mga clear, diba? Dito, ibig sabihin, nagkakasama-sama na at nagbibigay tulong na rin sa aking palagay. Ito ay tinatapik ni Senator Lacson para makompleto yung dokumento dahil nga ang pinag-uusapan dito ay yung di umanong slope protection. Yung pala hindi slope protection ang pinagawa, kundi reclamation. Unauthorized pa kasi walang certificate, walang permit. Imagine mo, 42 projects kasama to. Saan yun? Diba? So, well, anyway, mga ka-clear. Okay. So, babalik ko lang to, ha? Ayan, tingnan natin ano ang magiging takbo ng kasong ito. Anyway, mga clear, kanina nakausap din natin tungkol babalikan ko lang doon sa inaangkin. Balik na lang tayo ulit. Doon sa inaangkin na property, na project, no, ng Pangulo. Inaangkin ni VP Sara. Na kanya daw yun. Proyekto niya daw yun. Nung mayor pa siya. Nung mayor pa siya. Pero mga ka-clear, ito. Ito ang pinadala sa atin. Saan na ba siya? Okay, ito Kita ko lang. Ay. Wait. Paano ba ito makukunan? Okay, yan wait, paano to? Medyo, okay. Okay, sige. Pakita ko sa inyo para madibunk lang natin. Kumbaga parto na to ng kay VP Sara. Madibunk lang natin tong kanyang statement at ng kanyang mga alipores na sila ang may proyekto nito. Wait, paano ba to? Ito, share ko pala. Ay, sana siya? Mali.
image file. Yan. Photos. Yan. Open. Ayan, mga clear ha. Sige. Teka lang po. For a while. Mga ka-clear, tatanggalin ko na lang yung pirma, hindi ko na blur eh. Pero, sige, teka lang ha. Image. Pero pirmado to ha. Yan. Tingnan ko lang yung pumirma. Anong pangalan niya? Si Attorney Roberto Mauro Miguel T. Palma, Regional Director. Okay? Regional Director, ito, ng DSUD. Okay? Mga ka-clear, nakita nyo na ba? Hindi pa. Yan, okay. Kita nyo na ha. Okay. Doon ako sa picture kasi mas malaki yun. Yan. Mga ka-clear, tignan nyo dito ha. Kailan ang DP number? Development permit. So, ang date is July 18, 2023. Kita nyo? July 18. Sa taas po yung REM X1 or 11, 2023-007. Kita nyo po? In the other side ng development permit. Ayan. So, that's July 8, 2023 pa lang. Na-issue ito. So, paano yung aangkinin ni VP Sara to? 2023 po na-issue yung development permit. Diba? Na-issue ng DSUD. Diba? So, yun ang gusto ko ipakita. Ayan Peoplesville, 123, Purok 5A, Barangay Riverside, Kilinan, District, Davao City. Ayan, diba? Ayan ang pruweba, mga ka-clear. Maglalabas talaga tayo dito, resibo. 2023, paano mong aangkinin yan as mayor? Development permit, mga ka-clear, kita nyo na yung date. 2023, na-issue, July. Ito pa. Okay. Utulin ko lang konti din, mga ka-clear ha, para doon sa pirma. Pero sabihin ko na sa inyo kung sino pumirma. Okay. Oops. Image. Photo. Ayan. Okay. Okay, mga ka-clear, ayan Certificate of Registration ng Peoplesville 123 Condominium Project. Condominium pala, iba pala, ilang floors ba yun? 5, no? 5 story. Ayan Davao City, mga ka-clear. Kailan to in-issue? Certificate of Registration. Ayun Teka lang, hindi ko makita. 2024 ba? June 2024. Mga ka-clear. Certificate and license to sell. 2024. Davao City. Diba? 20th of June, 2024. Sino ang pumirma? Wait. Yun pa rin, si Attorney Roberto Mauro Miguel Palma Hill. Diba? So, walang meron, may ORCR, meron. May date issued, amount paid, TIN, ayan. So, maliwanag, mga ka-clear, 2024, pero bakit inaangkin ni VP Sara yung proyekto na pabahay ng ating Pangulo dyan sa Davao City? Kilala sa tawag na Peoplesville. Yan Peoplesville, dyan sa may Kalinan District, Davao City. Mga Davaoenos,
Muli, pinapakita natin na 2023 yung development permit, certificate of registration ay 2024. So, paanong sasabihin ng Vice Presidente na kanya yan? Diba? Whatever it is, basta sabi niya, proyekto niya, hindi niya niliwanag. So, mangyayari na naman ito, mga ka-clear, mabubudol na naman yung iba mga taga Davao, iisipin na naman nila proyekto to ng Vice Presidente. Diba? So, pag medyo gustong magsinungaling, parang dapat professional, di ba? Sabi mo, VP Sara, dapat professional. Dapat laging professional. Di pwedeng nagsisinungaling, nagbubutol, hindi yun professional. Okay, mga ka-clear? So, ayan Again, tingnan natin kung paano sasagot si Senator Alan, kailan ba siya ni-news. 2 hours ago lang, mga ka-clear, Taguig Ghost Projects, 42 proyekto, sinisilip. Dami na. Illegal na reklamasyon or reclamation umano na discovery. Okay, let us see nila kung ano mangyayari dito, mga clear. So, syempre pag ganyan, di ba? Nakikita mo na, naku, may ebidensya. Mali pala. Kahit sabihin mo na in good faith ka, pero nagkamali ka, pero it's a crime pa rin. Kung so hindi natin alam. Kung mapoforfeit yung mga pinagagawa nila dyan, sayang naman yan. Di ba? At nako, kung meron ngang insertion, ilan daw, 6 billion ba yun? Okay? Okay, sino one mga clear ha? Thank you so much. Bye-bye.